Nagsimula ang pelikula sa pangunahing tauhan, si Jake Sully, na nagsasalaysay ng kanyang simple at mapayapang buhay kasama ang kanyang pamilya sa Pandora bilang hepe. Binanggit niya na siya at ang kanyang asawang si Neytiri ay may kabuoang 5 anak, 2 anak na lalaki na sina Net AM at Loic, 1 anak na babae na si Tok, ang kanilang ampon na si Kiri at 1 lalaki na pinangalan ng Spider. Ipinaliwanag ni Jake na si Kiri ay anak ng kanyang mahal na kaibigan, si Grace, na namatay habang tinutulungan ng mga taong Na'vi na lumaban sa mga tao. Para naman sa Spider, siya ay naiwan nang bumalik ang lahat ng tao sa lupa pagkatapos matalo sa kanilang labanan. Sinabi ni Jake na magkasamang naglalaro ang mga bata at pinangangalaga ang mabuti ang isa't isa. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kulay at laki ng katawan, binanggit ni Jack na ang lahat ng mga bata ay namumuhay ng magkasama tulad ng isang pamilya. Gayunpaman, hindi gusto ni Neytiri ang gagamba dahil ipinahayag na siya ay anak ni Colonel Miles Courage, ang masamang tao na muntik ng magpunas ng Naves. Lumalabas na Spider ay naiwan sa Pandora dahil siya ay napakaliit para madala pabalik sa Earth. Si Kiri, sa kabilang banda, ay may espesyal na koneksyon kay Spider at talagang mahal siya. Habang ginugol ng taong lalaki ang buong buhay niya kasama ang mga taong Na'vi, sa tingin niya ay isa siya sa kanila. Isang gabi, nang nag-uusap sina Neytiri at Jack, napansin nila ang ilang maliwanag na spaceship sa kalangitan. Biglang lumapit sa kanila ang mga spaceship at nagsimulang gumawa ng kalituhan. Ang tirahan ng Omatakaya ay sinusunog ng apoy na nagreresulta sa malawakang pagkasira at pagkamatay ng maraming hayop. Mula sa mga sasakyang pangkalawakan, isang pangkat ng mga sundalo na may robotic artillery ang lumabas at tatapusin ang anumang natitira sa lugar. Sina Neytiri at Jake, na nanunood mula sa malayo, ay nabigla nang malaman na isa itong RDA spaceship na nagdadala ng mga tao, na naruroon upang kolonihin ang Pandora at bumuo ng isa pang pangunahing operating station. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isa sa mga laboratorio ng tao kung saan matagumpay na nakagawa ang mga siyentipiko ng Na'vi clone ng koronel. Siya ay pinakain ng mga alaala at data na nakolekta bago siya namatay. Dahil dito, alam ng clone ng Colonel ang lahat maliban kung sino ang pumatay sa kanya at kung paano. Kasama ng koronel, ginawa rin ng mga siyentipiko ang mga clone ng iba pang mga sundalo na naruroon noong nakaraang pag-atake nila sa Pandora. Bilang isang resulta, ang koronel at ang kanyang mga tauhan ay determinadong wasakin ang Omatakaya, at lalo na, Jake. Samantala, sa pagtatangkang itakwil ang mga nanghihimasok, pinangunahan ni Jake ang hukbo ng Na'vi patungo sa mga linya ng supply ng tren ng RDA. Matagumpay niyang napasok ito at nagawang magnakaw ng mga bala at mga supply ng pagkain. Sa panahon ng operasyong ito, isa sa kanyang mga anak si Loic ay hindi nakinig sa kanyang mga utos at nasugatan ang kanyang sarili. Pinagalitan siya ni Jake at hiniling na disiplinahin siya mula sa susunod. Sa kabilang banda, nakilala ng koronel ang kanyang nakatatanda, si General Ardmore, na nagpapalam sa kanya tungkol sa mga kasosyo sa paglipad ng Na'vi na tinatawag na Scounts. Kasalukuyan nilang inaatake ang kanilang mga helicopter at pinapabagal ang mga ito. Nang marinig ito, gumawa ang Courage ng master plan na salakayin ang kagubatan, kung saan sila nakipaglaban dati, at mang-alap ng ilang impormasyon tungkol sa kanila. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kagubatan kasama ang iba pa niyang mga kasama. Sa kasamaang palad, ang mga anak ni Jake ay naglalaro din sa parehong kagubatan. Sa sandaling iyon, tumingin ang koronel sa kanilang nakaraang larangan ng digmaan at natuklasan ang kanyang robotic suit na nasa loob pa rin ng kanyang labi. Ang lahat ng ito ay naobserbahan ni Loic at agad niyang nakipag-ugnayan sa kanyang ama sa tulong ng isang voice transmitter sa kanyang leeg. Pinakinggan ito ni Jake at iminumungkahi kay Loic lumayo sa kanila at tahimik na umalis sa lugar. Siya at si Neytiri pagkatapos ay lumipad patungo sa kagubatan upang tingnan ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Nakalulungkot nang sinubukang tumakas ni Loic at ng kanyang mga kapatid, nahuli sila ng mga tao. Mas malapitan ng koronel ang kanilang mga daliri at nalaman na sila ay mga anak ng kanyang pangunahing karibal. Sa sandaling iyon, dumating sina Neytiri at Jake doon at sinalakay ang mga sundalo. Nagagawa nilang palayain ang karamihan sa kanilang mga anak, ngunit hindi ang Spider. Sa kasamaang palad, ang batang lalaki ay kinuha ng masasamang tao. Nang maglaon, nang tanungin ng koronel si Spider ng kanyang pangalan, mabilis niyang naunawaan na anak niya ito. Bumalik sa Omatakaya, nilapitan ni Jake ang kanyang asawa at iminumungkahi na umalis sila sa lugar at magtungo sa silangang seaboard. Siya ay nag-aalala tungkol sa Spider na ibunyag ang kanilang lokasyon sa koronel at sa kanyang mga tao. Sinabi rin ni Jake kay Neytiri na hanggang sa naroon siya kasama ng tribo, patuloy silang aatakehin ng mga tao dahil siya ang pumatay kay Colonel Courage sa unang lugar. Ayaw umalis ni Neytiri sa kanyang magandang tahanan, ngunit alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang asawa. Kaya naman, obligado siyang mag-migrate kasama niya.
Sa kabilang banda, si General Ardmore ay naglalabas ng ilang kalupitan sa Spider sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa isang umiikot na makina. Sinusubukan niyang kunin ang mahalagang impormasyon mula sa bata, ngunit hindi ito nagtagumpay. Masyadong tapat si Spider sa kanyang mga magulang na Na'vi, at hindi talaga siya natinag. Nakapagtataka, hindi makita ng koronel ang kanyang anak sa ganitong estado, kaya agad niyang itinigil ang spinning machine. Siya pagkatapos ay lumapit sa general at sinabi sa kanya na hahawakan niya ang gagamba sa kanyang sariling paraan. Nang maglaon, nakilala niya ang bata sa isang hiwalay na silid at tiniyak sa kanya na hindi siya masamang tao. Ibinunyag din niya na narito siya para ibalik siya sa lupa. Pinapainit nito ang puso ni Spider, at sa kalaunan ay pumayag siyang ibigay sa kanya ang impormasyong gusto niya. Sa susunod na eksena, umalis si Jake at ang kanyang buong pamilya sa kanilang sariling tahanan at lumipad sa kanilang mga scone. Pagkatapos lumipad ng ilang araw, nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Metkayena, kung saan nakatira ang isa pang tribo ng Na'vi. Nakapagtataka, ang mga Naves na nakatira dito ay malabo ang kulay at mas gusto nilang manatili sa tubig. Nang makita si Jake at ang kanyang gang, sinimulan nilang pagtawanan ang kanilang hitsura. Hindi nagtagal, ang pinuno ng tribo, si Tonawari, ay dumating doon kasama ang kanyang asawa. Nag-aalinlangan siya tungkol kay Jake at sa kanyang pamilya, at binanggit na hindi sila angkop na mabuhay sa tubig. Gayunpaman, desperado na iligtas ang kanyang pamilya, nangako si Jake na aangkop sila sa lugar sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay ibinunyag niya kung paano siya hinahabol ng ilang tao. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Tonawari na manatili sila at bigyan sila ng tirahan. Hinihiling din niya sa kanyang mga anak na turuan ng mga anak ni Jake kung paano lumangoy at gamitin ang kanilang mga espesyal na nilalang upang gumalaw sa tubig. Bilang pagsunod sa kahilingan, dinadala ng mga anak ni Tonawari ang kanilang mga bagong kaibigan sa karagatan at sinimulang ipakita sa kanila ang mga pangunahing kaalaman. Samantala, sinusubukan ng napakapilyong Loak na kumonekta sa isang nilalang sa dagat, ngunit nawala ng kontrol at nahulog sa tubig. Nang makita siya, nagsimulang tumawa ang mga anak ni Tonawari. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ang batang babae, makikita ang Kiri sa kailaliman ng karagatan. Nakapagtataka, naka-adapt siya ng maayos sa lugar, at kaya niyang kontrolin ang ilang nilalang sa dagat. Kinabukasan, habang nagninilay-nilay si Kiri sa ilalim ng tubig, nilapitan siya ng anak ni Tonawari, Aonang, at ng kanyang mga kaibigan at sinimulan siyang pagtawanan, tinawag siyang freak. Dahil dito, dumating si Loak at sinuntok si Aonang. Nang maglaon, nang malaman ni Jake ang insidente, galit niyang inutusan ang kanyang anak na pumunta at humingi ng tawad kay Aonang dahil siya ay anak ng pinuno ng clan. Nag-aatubili, sumang-ayon si Loak at humingi ng paumanhin. Bagamat pinatawad siya ni Aonang sa harap ng iba, sa kaibuturan, galit pa rin siya. Kaya, para maturuan ng leksyon si Loak, dinadala niya siya sa isang naka-schedule na lokasyon sa pagkukunwari ng paglangoy. Lubos na nakakalimutan ni Loak na may mga mapanganib na maninila ng dagat sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, kapag si Loak ay nangingisda, isang malaking mandaragit ang mabilis na lumalangoy sa kanya. Takot, lumilingga-lingga si Loak sa paligid para humingi ng tulong, ngunit nabigong mahanap ang sinuman. Ngunit sa sandaling iyon, isang napakalaking nilalang na nagngangalang Payakan ang dumating upang iligtas. Mabilis nitong pinapatay ang mandaragit sa tulong ng malapad nitong ulo. Dito, malalaman natin na si Payakan ay isang Tulkan, isang mapayapa at matalinong nilalang. Mayroong libo-libong Tulkan sa dagat na itinuturing ng Metkayena bilang kanilang espiritual na pamilya. Ang Payakan ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihan sa lahat. Pansamantala, iniligtas si Loak at inilabas ng Payakan. Tinutulungan din ng huli ang nilalang sa pamamagitan ng pagbunot ng ilang salapang na tila nakakasakit dito. Sa pamamagitan nito, ang dalawa ay lumikha ng isang magandang ugnayan at magkaibigan sa isa't isa. Nang maglaon, nang makarating si Loak sa lupain, siya ay tinawag ni Tonawari. Nalaman ng mahigpit na pinuno ang tungkol sa mga kalokohan ng kanyang anak at gusto niyang humingi ng tawad si Aonong. Gayunpaman, ang walang pag-iimbot na si Loak ay tumatanggap ng pananagutan para sa kanyang mga aksyon at kasinungalingan na walang kinalaman si Aonang dito. Sa wakas, ipinaunawa ni Aonang na hindi naman masama ang bagong Naves. Pagkaraan ng ilang oras, muling nakipagkita si Loak sa kanyang kapatid at mga kaibigan at ipinaliwanag kung paano iniligtas ni Payakan ang kanyang buhay. Nagulat siya, walang naniniwala sa kanya. Sa halip, ibinunyag nila na ang Payakan ay isang mamamatay tao, at kaya ito ay inabandona ng iba pang mga Tulkan. Sa kabilang banda, binibigyang diin ni Spider ang Colonel tungkol sa ilang kultura ng Na'vi at dinala siya sa bundok ng Hallelujah upang pumili ng scone para sa kanya.
Sa una, nagpupumiglas ang koronel, ngunit hindi nagtagal, nasanay na siya at pinalipad ito. Di nagtagal, nakakuha din siya ng impormasyon tungkol sa posibleng lokasyon ni Jake at tumungo patungo sa bahura ng Medkayana kasama ang kanyang hukbo. Pagdating, hinarap niya si Naves sa tubig at nagtanong kung kilala nila si Jake. Kapag sinabi ng Naves na hindi, pinapatay ng masasamang tao ang isa sa kanila at sinunog din ang kanilang mga bahay. Sa kabila nito, naninindigan ng Naves sa kanilang pahayag. Dahil walang mga opsyon, sinenyasan ng koronel ang kanyang team na pumunta para sa Plan B. Ngayon, gusto niyang patayin ang mga Tulkan ng maramihan, umaasa na sa wakas ay maaalis nito si Jake. Ngunit mayroon ding isa pang bentahe ng pagpatay sa kanila. Ang mga Tulkan ay may mahalagang likido sa loob ng kanilang utak na maaaring magpahaba ng buhay. Sa mundo, ang isang-isang litro ng likidong ito ay aabot sa milyon-milyon. Hindi nagtagal, nagsimulang humabol ang ilang mga ngaso sa mga halimaw sa dagat. Hinahampas nila ang maraming taga-subaybay sa kanila at nawalan sila ng malay. Sa isang nakakabagbag damdaming eksena, makikita natin ang isang inang si Tulkan na brutal na inilatag sa kamatayan habang ang kanyang mga anak ay nakahiga sa tabi niya sa gulat. Ang mga tao ay umalis kalaunan, kasama ang mga taga-subaybay sa loob pa rin ng mga Tulkan. Nang matuklasan ng mga Medkayana na ang kanilang mga kaibigan ay pinapatay, sila ay nagalit at nagpasya na makipag-ugnayan sa mga umaatake. Gayunpaman, pinatahimik sila ni Jake at binanggit na kailangan muna nilang ipaalam sa mga Tulkan ang tungkol sa mga taga-subaybay. Ito ang tanging paraan upang maiwasan nila ang isang strike sa hinaharap. Sa sandaling marinig ito ni Loek, umalis siya para ipaalam sa kanyang matalik na kaibigan, Payakon, tungkol dito. Sumama rin sa kanya si Aonong at ang ilan pang lokal. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala nila si Payak at naghanda na alisin ang tracker mula sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang koronel at ang kanyang mga tauhan sa Pangangaso sakay ng kanilang whale ship. Matapos silang makita, nakipag-ugnayan si Loek sa kanyang ama at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, nagagawa rin niya at ang kanyang mga kaibigan na ilabas ang tracker mula sa katawan ng mga Payakon. Pagkatapos nito, nagtatago sila sa ilalim ng tubig habang sinisimulan silang hanapin ang mga tauhan ng koronel. Samantala, nilapitan ni Jake si Tonawari at sinabi sa kanya na nawawala ang kanilang mga anak. Nag-aalala ito sa huli, at mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tao na maghanda para sa digmaan. Kinuha rin ni na Jake at Neytiri ang kanilang mga armas, at hindi nagtagal, silang lahat ay sama-samang tumungo sa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, inutusan ng koronel ang kanyang mga tauhan na ilunsad ang kanilang pag-atake sa mga Tulkan at hanapin ang mga anak ni Jake. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap nila si Kiri at Tok at nahuli sila sa isang lambat. Sinisikap ni Loek ang kanyang makakaya na mapunit ang lambat ngunit hinayla ang kanyang sarili papunta sa balyena kasama nito. Hindi nagtagal, dumating ang koronel at kinulong sila sa rehas ng barko. Pagkatapos ay kinuha niya ang collar transmitter ni Loek at hiniling kay Jake na sumuko para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Dahil walang mga opsyon, sumasang-ayon si Jake sa kanyang mga kondisyon. Kasabay nito, napansin ni Payak ang kanyang matalik na kaibigan, nakaposa si Loek sa deck at nagpasya na iligtas siya. Sa isang mapanganib na hakbang, bigla siyang tumalon sa deck at sinimulang ilipat ang mga malalaking palikpik nito. Itinatapon nito ang maraming sundalo at pinawi ang barko. Sinasamantala ang pagkagambalang ito, inilunsad din ni Jake at ng Medkayana ang kanilang pag-atake sa koronel at sa kanyang hukbo. Gusto nilang iligtas ang kanilang mga anak, ngunit gusto rin nilang maghiganti. Samantala, sinira ng Spider ang controller ng whale ship na nagdulot ng paghampas nito sa mga bato at payagan ng tubig na mapuno sa loob nito. Sumunod, si Jake at ang kanyang panganay na anak, Net-Am, mabilis na umakyat sa deck at palayain sina Loek, Tok, at Kiri. Pagkatapos ay inutusan nila ang mga bata na bumalik sa ligtas na lugar, ngunit tumanggi si Loek. Sa halip, nagpasya siyang iligtas ang kanyang ampon na kapatid na si Spider. Sumama rin sa kanya si Net-Am at pagkatapos ng kaunting paghahanap, nakahanap sila ng Spider. Nang malapit na silang umalis sa barko, napansin ng koronel at nagpaputok ito. Sa kasamaang palad, nataman si Net-Am ng isa sa mga bala at malubhang na sugatan. Agad siyang dinala ni Loek at Spider sa pampang patungo sa kanilang ina, ngunit dahil sa labis na pagkawala ng dugo, namatay siya. Nang makita ang kanyang anak na namatay sa harap mismo ng kanyang mga mata, si Neytiri ay nagsimulang umiyak at sumigaw ng malakas. Samantala, nagawang makuha ng masamang koronel si Kiri at Tok gamit ang kanyang scone. Nang maglaon ay nakipag-ugnayan siya kay Jake at ibinunyag na ang dalawa niyang anak na babae ay kasama niya. Matapos makuha ang impormasyong ito, kahit papaano ay pinatahimik ni Jake si Neytiri at hinikayat itong sumama sa kanya at iligtas ang kanilang mga anak na babae.
Ang huli ay pumayag, at puno ng galit, tinawag niya siyang nakakunot noo, hinawakan ng kanyang busog at mga palaso, at lumipad patungo sa barko. Hindi nagtagal, lumapit si Jake sa barko at nagdulot ng pagsabog, na ikinamatay ng mga tauhan ng koronel. Dumating din doon si Neytiri at nagsimulang bumaril ng mga araw sa natitirang mga tao, agad silang pinapatay. Samantala, hinanap ni Jake ang kanyang maliit na anak na babae, Tok, at pinalaya siya, ngunit sa parehong oras, nagpakita rin ang koronel. Hawak-hawak niya si Kiri sa panulukan ng kutsilyo. Pagkatapos ay binyantaan niya si Jake na ibaba ang kanyang mga armas at nag-aatubili ang huli. Pansamantala, isang mapaghiganti na Neytiri ang nakakuha ng spider at nagbanta na papatayin siya. Sa una, binanggit ng koronel na wala siyang kaugnayan sa gagamba, ngunit nang si Neytiri ay gumawa ng maliit na hiwa sa dibdib ng bata, agad niyang iniwan si Kiri. Dahil dito, naghahanda si Neytiri at ang kanyang pamilya na umalis, ngunit binanggit ng koronel na muli niyang hahabulin si Jake at papatayin siya. Nang maglaon, napagtanto ni Jake na kailangan niyang alisin ng koronel upang mamuhay ng mapayapang buhay. Kaya, bumalik siya sa larangan ng digmaan. Sa pagkakataong ito, naglalaban ang magkalaban sa isang makalumang labanan. Ito ay isang brutal at ang dalawa ay nagtutugma sa bawat hakbang ng bawat isa. Ngunit sa huli, ito ang ating bayani, si Jake ang nangingibabaw. Nagawa niyang iyakap ang kanyang mga braso sa leeg ng koronel at mawala ng malay. Ipinapalagay ni Jake na patay na siya at hinayaan siyang malunod sa tubig. Sa kasamaang palad, siya rin, nahihirapang huminga at nagsimulang lumubog sa ilalim. Ngunit kasabay nito, sinagip siya ni Loek at ibinalik siya sa ibabaw. Nang maglaon, dinala ni Payaken ang buong pamilya at dinala sila sa Pampang. Sa kabilang banda, hinayla din ni Spider ang kanyang biolohikal na ama mula sa tubig at iniligtas ang kanyang buhay. Ngunit nang hilingin sa kanya ng koronel na umalis sa lugar kasama niya, tumanggi si Spider at bumalik sa kanyang adoptive family. Sa huling eksena, ibinaon ng pamilya ni Jake at ng buong tribo ng Metkayana ang bangkay ni Net-Am sa ilalim ng karagatan kung saan niyakap siya ng mga tubo ng ilaw na parang sa kanila. Nagtapos ang pelikula sa pag-alala ni Jake sa kanyang pinakamagagandang alaala ng kanyang panganay na anak at napagtanto na siya ay nasa langit kasama ang kanilang mga Diyos. Maraming salamat po sa panonood.